Ang issue po ay boto. Yan po ang tinatayuan ng ating chairman, yung boto po ninyo. Kaya mga mahal kong kababayan, ito pong issue na ito ay issue natin lahat. Hindi po ito issue lang namin sa PDP, kundi issue po ito ng sambayan ng Pilipinas. Sapagkat ang pagboto po, yan po ay nasa konstitusyon. Malinaw po ito sa ating konstitusyon. Ang bawat Pilipino sa kanyang tamang edad ay dapat bumuboto, lalaki, babae, anumang kasarian. Kahit nasaan ka mang lugar. Yung pong pagboto ay meron po yung sinusunod na alituntunin. Meron po yung espiritu. Ano po ba yung espiritu na yon? Yung ikaw ay pumupunta sa lugar ng botohan, nararamdaman mo na sumusulat ka, nandoon ka sa voting precinct, ramdam mo na ikaw ay bumoboto, kapangyarihan mo yun, kalayaan mo yun na bumoto kung sino mamumuno sa iyo. Ito pong issue ng online. Sa totoo lang po, ako po'y galing sa ibang bansa. Nanggaling po ako ng The Hague, nanggaling po ako ng Germany, nanggaling po ako ng Poland, nanggaling po ako ng Qatar, at ibang lugar pa na hindi opisyal na na-post. Lahat po, lahat po. Hindi ko po sinasabing merong pumapayag sapagkat wala po akong nakausap na pumapayag sa online. Lahat po sila ang pakiusap. Gusto po nila yung dati nilang ginagawa, kung ano yung kinaugalian nila. Hindi po ako nandito para makipagkontrahan sa COMELEC kung ano ang gusto ng COMELEC o kung ano. Hindi po. Yung puso po ng OFW ang ipinunta ko dito. Ang puso po nila, medyo alanganin po sila sa online. Meron pong nagsasabi, ang gusto nila, mag-boycott na lang. Yun po yung mga pinuntahan ko sa malalayong lugar. Dahil meron pong mga OFW, ang sigaw nila, boycott na lang. Naku po, pinuntahan ko po yan at kinausap ko sa kanila. Kahit po mag-travel ako ng ilang oras, pinuntahan ko po sila. At sinabi ko, huwag kayong mag-boycott dahil napakahalaga na kayo po ay bumoto. Ang sinasabi nila, hindi namin kasi gusto tong online. At sinasabi ko po sa kanila, sa ngayon, sana po ay mag-enroll kayo. Kahit ako na po ang sumama sa inyo, mag-enroll po kayo kapagkat kailangan po ninyong bumoto. Pero hanggang sa pag-alis ko po, ang sinasabi nila, ginawa lang namin to para sa chairman namin, kay PRRD. Magpapakumbaba kami, susunod kami sa iyo, Senator Padilla. Mag-i-enroll kami para kay PRRD. Pero ilan lang po itong napuntahan ko. Napakadami pong OFW. Kung ako lang po ay may oras, pupuntahan ko po yan isa-isa para kumbinsihin dyan sa online na yan. Huwag kayong mag-boycott. Pero sana po, sa ating mga namumuno sa bayang ito, lalong-lalo na sa COMELEC, intindihin nyo rin po sana yung damdamin ng ating mga OFW. Yan din po ang hiling namin sa Supreme Court. Yung pong denial ng ating mga magigiting na senatorial votes. Ito po ay hindi lamang para sa amin. Hindi lang po ito para sa kapakinabangan namin. Ito po ay para sa lahat. Malinaw po ito na sana, mga mahal kong namumuno sa bayang ito, kung talagang tinuturing natin na bayani ang ating mga OFW, pakinggan po natin sila. Hindi po nararapat na tayo ang magbibigay sa kanila ng mga alituntunin na hindi naman natin muna sila tinanong kung gusto nila. Hindi po porket malayo sila, hindi na po tayo mag-aabala
na kausapin ang mga taong ito. Ladies and gentlemen, tandaan po ninyo, ang mga OFW, ang pinaghadala sa atin yan, nasa $35 billion a year. Ang ekonomiya natin tumatakbo kahit sa mga OFW. Isang tanong ba, isang hearing, isang public hearing para kausapin natin sila at tanungin kung gusto man nyo to, hindi natin nagawa. Sana po, ang huli nating sandigan ay ang Supreme Court. Tayo po ay kumakatok sa puso ng ating mga justisya, sa ating mga kinikilalang sila po ang magiging kakampi ng taong bayan, hindi po kakampi ng PDP, ha? Ito pong ginagawa namin, hindi po ito para lang sa kapakinabangan ng PDP. Ang hinihingi po namin, sana mabigyan ng tamang panahon at oras ang mga OFW na masabi nila na itong online ay takot na takot po sila. Wala po ako talagang pasisinungaling dito. Hindi naman po ako kailanman naging sinungaling. Well, marami akong naging babae, pero wala akong kasinungalingan doon. Minahal ko lahat yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo, nakausap ko po talaga ang mga OFW at sila po ang nagsasabi na delikado. Delikado at parang wala silang tiwala sa online. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay po. Thank you very much, Senator Robin Hood Padilla. Now,